Hello mga sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muling yung sangkay na sa Sangkay Longs muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Pa dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, tobling ingat tayo. No? So mega love shout out sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val, at na Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs. Mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout also kay Roel and Rachel, Team Rochelle, Trusa Family, Team Kalingap, Kalingap Partners, Team Kaliwat, yung grupo ko po, at sa lahat ng aking mga sponsors, kay Horbin TV Vlog, subscribe po natin, kay Tita Mina Haramilyo, ang tita kong Vayot, and yung pinaka-gorgeous sa lahat, si Mamita ng San Diego, California. Sa lahat ng mga nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout sa inyong lahat. Holy Friday ngayon, no? Sana ang lahat ay magnilay-nilay, no? Ay, sa puso natin yung itong Holy Week na ito. Ngayong araw na ito mga Sangkay, gagawa ko ng reaction video. Ito ay patungkol sa kaganapan, no? Yung pangyayari sa magkakapatid na ito, sina Bombay, sina Madeline, at saka si Shena. Wala akong video clips na ipapanood sa inyo. Magbibigay lamang ako ng opinion or kuro-kuro ko patungkol dito sa nangyaring ito sa magkakapatid na ito. Nakita ko, napanood ko yung video ni Mr. Bentiboy. Napanood ko rin yung upload ni Kuya Val nung pinuntahan niya yung magkakapatid na ito. Doon sa kay Bentiboy, no, yung video na yun na aking napanood sa kanya, kinausap niya, pinuntahan niya si Madeline. Nagulat ako sa itsura ni Madeline, na pumayat. Ang laki ng ibinagsak dito ng katawan ng batang ito. Kita natin na namumutla siya kasi sabi niya nahihilo siya. Kaya pinuntahan ni Bentiboy sa kanyang school. Then dito naman tayo dumako dito tayo mag-usap sa video na pinuntahan ni Kuya Val. Para sa akin may katanungan kasi ako dito, na bakit hindi ito na natuklasan kaagad yung pangyayaring ito sa pagkabuntis ni Shena, no, at saka yung pangyayari dito sa kay Madeline. Though na matagal na nagsasama pala ito si Shena at saka ng kanyang boyfriend. Ang nakaatang kasi dito sa kanila, si Bentiboy, siya yung parang nakatalaga dito sa magkakapatid na ito. Bakit hindi walang may nakapagsabi dito kay Bentiboy, no, na ganito na ang nangyayari sa magkakapatid na ito, lalo na sa hidwaan ni Shena at saka ni Madeline. Bakit hindi naibulong ito ni Bombay? Alam naman natin kay Bombay, walang sikreto dito sa kay Bombay. Bakit hindi niya naikwento ito kay Bentiboy? Yun yung katanungan ko, na bakit ngayon lang ito? Bakit hindi natuklasan nung mas maaga pa sana, no? Sa pagpunta ni Kuya Val, ramdam ko ang pagiging tatay, no, ni Kuya Val. Yung siya yung ama, na siya talagang umako bilang ama ng magkakapatid na ito. The way na makipag-usap si Kuya Val na para ayusin ang problema, ang gusot dito sa magkakapatid na ito, tatay na tatay, no? Nakaka-touch yung ganun na bagamat itong mga batang ito, no, sanay sa ganitong sitwasyon na walang magulang dahil maaga namatay ang kanilang nanay, ang kanilang tatay nakakulong. At ang tumayo talaga dito si Shena bilang nanay at tatay sa kanilang magkakapatid. Nabuhay binuhay niya itong kanyang mga kapatid sa pagsusumikap niya, no? Naging maayos ang takbo ng buhay nila noon. Ngayon nagkaroon ng gusot. Para sa akin walang sa mga nagbabash sa kay Shena, hindi natin siya dapat husgahan. Hindi natin dapat i-bash dito si Shena kasi mulat sa pool naman talaga na naging mabuti itong kapatid si Shena, no?
hindi siya dapat husgahan na nagkaroon siya ng boyfriend, na naging buntis siya, na nabuntis siya sa ngayon. Dahil siya ay nasa tamang gulang na. 26 years old. And siguro naman it's time naman no na yung sarili naman niya, yung kanyang asikasuhin. Alam natin na kahit yung kanyang pag-aaral, give up niya yon, no? Para lamang dito sa kanyang mga kapatid. Lalo't lalo na kay Bombay, na si Bombay ay alagain talaga. Siya talagang nag-asikaso sa lahat. Kaya hindi dapat husgahan, no? Hindi dapat husgahan si Sienna sa pangyayaring ito. Bagkus intindihin natin, gabayan natin, suportahan natin kasi nasa tamang edad na siya. At saka deserve naman niyang lumigaya. Kung ano man ang mangyari sa kanya dito sa kanyang boyfriend, kung hindi man maging maganda yung relasyon nila, wag naman sana umantong sa ganon. Siguro siya na ang dapat sisihin kasi nasa tamang gulang na siya, nasa tamang edad na siya. Alam na niya kung sino ang taong dapat napiliin niya, di ba? Dito sa kay Madeline, medyo napansin ko talaga dito kay Madeline, no, na medyo may pagkamatigas ang loob, ang puso, at saka may pagkamatigas ang ulo. Kasi isa pa nga lang yun, no, na kaya siya inalis ni Kalinga Prab doon sa Kalinga Prab kasi nga nabalitaan na itong si Madeline hindi focus sa kanyang pag-aaral. Sabi na rin mismo ito ni Sienna, no? And bukod doon, siya ang gumagastos sa kanyang boyfriend, no? Parang yung sweldo na kanyang nakukuha kay Kalinga Prab, napupunta lamang doon sa kanyang boyfriend. Kahit hindi aminin ni kahit hindi aminin ni Madeline, nandiyan siya nagpapatunay din si Sienna na sinasabi niya dati nag-aabot, pero nito hindi na nag-aabot. Siguro nga na in love itong batang ito doon sa kanyang boyfriend na kaya siya ang gumagastos doon. Ito yung malaking yung malaking problema sa mga ganito, no, na walang magulang na gumagabay. Sila lang magkakapatid. Kaya meron talagang malilihis dito. Kita natin yung isang kapatid nila, no, na may anak na ngayon. Pero at least kahit papaano yon, tahimik. Pinanindigan naman nung kanyang boyfriend or ka-live-in partner sa ngayon kasi hindi pa sila kasal. Ang magiging problema lamang dito, no, kung si Sienna ay bumukod na magkaroon na ng pamilya, si Bombay, no, walang may mag-aalaga kay Bombay kasi alam natin na si Sienna talaga ang inaasahan diyan sa loob ng pamamahay nila. Doon nga sabi ni Sienna na pagka napunta siya doon sa bahay ng kanyang boyfriend, doon siya nag-stay paminsan, kinabukasan pagdating niya, kung anong kanyang iniwanan, ganun pa rin ang kanyang dadatnan. So, ibig sabihin, hindi nakakatulong talaga yung kanyang ibang mga kapatid. Pero dapat dito, mapagsabihan, magkausap-usap silang magkakapatid na hindi habang buhay magkakasama sila. Dapat marunong ang bawat isa, dapat turuan niya, kagaya kay Madeline or yung iba pa niyang kapatid, na turuan sa gawaing bahay. At ang isa pang magiging problema dito, kung magkapamilya na si Sienna, paano na ang pagkain nila, paano na ang gastusin sa bahay, paano na yung gamot ni Bombay, di ba? Kasi yung inaasahan nilang kita mula doon sa pag-vlog ni Sienna. So yung malaki talagang magiging epekto dito na pag nagkaroon na ng pamilya si Sienna. Isa lang naman din yung ang medyo mali lang dito ni Sienna na diyan niya pinapatira yung kanyang boyfriend kasi nga mahirap yon. Nandiyan puro babae sila. Tapos gaya nga nasabi ni Kuya Val, kagaya niya si Bombay, minsan lumalabas, nahubot-hubad. Paano yun kung nakikita ng kanyang boyfriend? At base doon sa interview ni Kuya Val sa kay Bombay, nakikita ni Bombay na nagyayakapan daw sina Sienna at saka ng kanyang boyfriend, magkatabi, nagkikis. So yun yung dapat, no, na iwasan ni Sienna na hindi nila gawin na habang nandiyan pa sila, magkakasama sila ng kanyang mga kapatid.
No, nakakalungkot talaga. Ako sobrang nalungkot kasi nakita natin yung magkakapatid na ito, intact yung kanilang samahan noon. Maayos silang magkakapatid noon. Ngayon nagkaroon ng hidwaan, nagkaroon ng samaan ng loob na sana maayos na dyan si Kuya Val. Inaayos ni Kuya Val itong magkakapatid na ito. Sana maibalik muli yung magandang samahan ni Sienna at saka ni Madeline na habang maaga, dapat maagapan. No? Ito lang yung aking reaction patungkol dito sa video na ito, no, na buti na lang, no, na pumutok kaagad itong issue na ito, nabalitaan kaagad ni Kuya Val, kaya to the rescue kaagad ito si Kuya Val. Muli, maraming salamat mga Sangkay sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga Sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo bang kayo naroroon. Paalam na mga Sangkay. Paalam.